Sinusubaybayan mo pa rin ba ang mga balita sa daigdig? Mas kapana-panabik na yon sa kalawakan. Natuklasan ng isang higantang karantula na may diametrong libu-libong liwanag taon na tagpuan ng mga ilaw ng lungsod sa isang malayong kalawakan. Naitala ang mga bakas ng kosmikong sunog at sa wakas nabuksan ang kahon ni Pandora. Hubble! Mag-subscribe ka! Patuloy na inihahayag ng James Webb na teleskopyong pangkalawakan ang natatanging kaalaman tungkol sa universo. Natuklasan nito ang mga exoplanet na may kakaibang kondisyon, natuklasan ang mga lugar ng pagbuo ng bituin sa di inaasahang lugar at mas sumisilip sa pinagmulan ng kalawakan. Sa isang video, binanggit namin ang natuklasan ng teleskopyo sa dalawang galaksya na lumitaw 300 milyong taon matapos ang malaking pagsabog. Kamakailan may nakita si James Webb na mas kahanga-hanga kaysa sa naunang tagumpay. Tinutukoy dito ang kakambal ng daang gatas, ang galaksya na Dulong. Lumitaw ito 1 bilyong taon matapos ang malaking pagsabog, kaya daan-daang beses itong mas matanda kaysa sa atin. Kahanga-hanga, ngunit ang spiral na galaksya ay mukhang ganap na nabuo na ayon sa kasalukuyang pananaw ay tunay na kabalbalan noong panahong ang universo ay 14 na beses na mas bata kaysa ngayon. Buhay pa rin ba ang galaksya ngayon? Malamang nakikita natin ang liwanag ng matagal nang namatay na bagay na ngayon lang natin natanggap, pero hindi nito binababa ang halaga ng natuklasan ni James Webb. Sa ngayon, ito ang pinakamalayong kambal ng daang gatas. Napag-alaman ng mga astronomo na sa hugis, laki at maging sa bituing masa, halos kapareho ito ng atin. Pinanggalan ng galaksya sa dragon ng araw sa mitolohiyang Tsino. Sa totoo lang, kung isa sa alang-alang ang humigit kumulang 60,000 liwanag taon ng lapad at tinatayang 100 bilyong solar na masa para hindi tayo magkamali sa katotohanan, maaaring tawagin ang bagay na ito bilang nakababatang kapatid na babae ng ating galaksya. Bago nito, noong 2023, natuklasan din ni James Webb ang isang galaksya na kahawig ng daang gatas na tinawag na JIRS. 2-1, 1-2, ngunit ito ay pinanganak 1 bilyong taon na mas huli kaysa sa tinatalakay nating ngayon. Nasa halos 12 bilyong liwanag taon ang layo nito mula sa daigdig. Ibig bang sabihin nito na hinahanap talaga ni James Webb ang ganitong mga bagay? O at hindi, sa pagkakataong ito, aksidente lang ang pagkakatuklas. Basta nagmamapalang ang teleskopyo ng malaking bahagi ng kalangitan gamit ang wide-angle na kamera. Nayanig na naman ng tuklas na ito ang mga siyentipikong paniniwala, kayo na ang humusga. Ang daang gatas, gaya ng ilang dekada na nating naririnig, ay nabuo matapos ang ilang bilyong taon, samantalang ang galaksya ni Dulong ay inabot lang ng 1 bilyong taon para mabuo. Kamusta ang pagtuklas ng mga bagong exoplanet? Dito rin, malaki ang naging tagumpay ni James Webb. Noong 2022 pa lang, natuklasan ng teleskopyong TESS gamit ang transit method ang isang bagay sa kalawakan na pinangalan ng LHS 475b. Pagkaraan ng isang taon, kinumpirma ni James Webb gamit ang infrared spectroscope ang pag-iral ng planetang ito at sinimulan ang pag-aaral dito. Ang planetang ito ay matatagpuan ng higit sa 40 liwanag taon ng layo, umiikot sa paligid ng isang pulang duwendeng mas maliit kaysa sa araw at mabato at kahawig ng daigdig kapwa sa masa at sa laki. Ngunit dito lang nakakapareho. Ayon sa datos ng teleskopyo, walang atmosperang planeta dahil walang katangian ang spektrum nito. Bukod pa rito, ang LHS 475b ay may temperatura na umaabot hanggang 300 degrees Celsius dahil ito ay napakalapit sa kanyang bituin. 2 araw lang ang orbital period nito. Bagamat hindi ito nagbibigay pag-asa, medyo kapareho ito ng Venus. Mahaladang panimulang punto ito sa pag-aaral ng mga rocky exoplanet. Maaring nagkamali si James Webb at may atmosfera pa rin sa katawang langit. Pagkatapos ng unang naaral na exoplanet, natuklasan ng teleskopyo ang pangalawa na tunay na kamangha-mangha, VHS 1256b. Ito ay nasa gitna ng kayumangging duwende at planeta. 72 liwanag taon ang layo mula daigdig sa konstelasyon ng Wak. Sa planetang ito, may 2 araw sa langit at 20 beses ang laki ng masa kaysa Jupiter. Ang radius nito ay mga 1.5 beses ng Jupiter. Ang kakaibang bagay na ito ay napakalayo mula sa kanyang bituin, mga 100 astronomical units. Dahil dito, ang isang taon dito ay katumbas ng 151 taon sa Earth. Ang temperatura sa ibabaw ng planeta ay mga 1,100 degrees Celsius.
Dahil dito, halos imposibleng makahanap ng tubig at buhay doon. Mas tama, may tubig naman, pero nasa anyo lang ito ng singaw. Bukod pa rito, ang mga ulap ay may carbon monoxide at carbon dioxide din. Hindi ganun kagandang lugar yon. Dapat ding tandaan na ito ang unang sabay-sabay na pagtuklas ng mga molekula ng CH4, CO, CO2 at H2O sa atmosfera ng isang exoplanet. Naitala ni James Webb ang mga silikat na ulap sa pulang dwarf na nagpapakita ng aktibong kondensasyon ng mineral. Nagpapatuloy pa rin ang mga pag-aaral sa natatanging bagay na ito. Ano pa ang ikinatuwa ng publiko at siyentipikong komunidad sa teleskopyong James Webb? Nadiskubre niya ang isang pugad ng mga bituin, isang aktibong lugar ng pagbuo ng mga bituin mula sa ganoong kalayuan na parang mga ilaw ng malaking lungsod. Ang pinakamalaking daycare para sa mga magiging bituin ay naitala sa nebulang Tarantula na matatagpuan sa malaking ulap ng Magellan ng ating kalapit na galaksya. Matatagpuan ang bagay na ito, 160,000 liwanag taon mula sa daigdig. At dito, unang natuklasan ang tinukoy na lugar dahil wala pang anumang aparato noon ang kayang tumago sa makakapal na ulap ng alikabok na nagtatago rito. Nagbigay rin si James Webb ng panibagong pananaw sa mga kilalang haligi ng paglika. Sa makakapal nilang yakap ng alikabok, napakalamang mayroong bilyon-bilyong mga bituin na namamatay at ipinapanganak. Ngunit ang nebulang Tarantula na parang dambuhalang gagamba ang may record sa pagbuo ng mga bituin. Malamang kaya ito napakaliwanag na kung ito ay nasa distansya ng nebulang Orion, maghahagis ito ng mga anino sa daigdig. Interesado ka bang malaman ang pinakakagilagilalas na natuklasan ni James Webb? Ito ay isang bintana sa unang bahagi ng universo kung saan makikita ang aktibong pagbuo ng mga bituin at bakas ng mga protoplanetary disk. Ang kumpol ni Pandora ay kung saan sa halip na sakuna, mga batang bituin at galaksya ang lumalabas mula sa kahon ng Sansinokob. Ang kumpol ng Pandora ay parang demo mode ng universo na payak na ipinapaliwanag sa sangkatauhan kung paano nabubuo ang mga kamanghamahang estruktura ng makrokosmo. Ang totoo, ang kumpol na may opisyal na pangalan na Abel, 2,744 ay may isang kawili-wiling katangian. Nakaapekto ito sa espasyo na parang gravitasyonal na lente na pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil kay Pandora, makikita ang pinakamalalayo at dati hindi maabot na mga galaksya. Sa tulong ng kamanghamangang katangian ng kumpol, natuklasan ni James Webb ang humigit kumulang 50,000 pinagmumula ng infrared na liwanag. Marami sa mga ito ay malalaking kumpol ng mga galaksya na nabuo hindi nagtagal matapos ang pagsilang ng mismong universo. Kawili-wili, magkakaiba ang hugis ng mga bagay. May mga hindi pa kilala, ang iba ay parang malalambot na bola at ang iba ay parang mani o kasoy. Ipinapakita nitong malaki ang pagkakaiba sa proseso ng pagbuo ng bituin at ipinapahiwatig ang aspeto ng ebolusyon. Marami pang trabaho ang kailangan ng mga siyentipiko sa larangang ito. Hubble at James Webb. Malaki ba talaga ang pagkakaiba ng mga teleskopyong ito? Oo, napakalaki talaga. Di tulad ng Hubble, mas detalyadong larawan ang kuha ng James Webb na itala ang pagsasanib ng mga kumpol ng galaksya at mga pagsabog ng supernova. Isang tuklas ang namangha hindi lang ang mga tao, kundi pati ang mga batikang siyentipiko. Noong Hunyo, 2025 natuklasan ni James Webb ang totoong mga ulap ng usok, partikular ang mga molekula ng karbon, na matatagpuan sa layong 12 bilyong liwanag taon mula sa atin. Makikita sa larawan ang mga ito bilang kahel na singsing. Ang pagtingin sa malalayong bagay ay natulungan ng lensing, proseso na nadiskubre ni Albert Einstein kung saan ang supermassive na kumpol ng mga galaksya ay parang higanteng magnifying glass. Unang beses na nadiskubre ang mga komplikadong organikong molekula sa bagong silang na universo. May ganitong mga partikula sa uling at usok sa mundo. Natuklasan din ang mga aromatikong hydrocarbon sa mga deposito ng karbon at langis dito sa ating planeta. Anong nakakapagtaka dito? Kahit halos agad matapos ang malaking pagsabog, nagawang lumika ng universo ng napakasalimuot na mga molekula. Dati, itinuturing itong ganap na imposible. Kung iniisip ninyo na ang mga lente ng teleskopyo ay nakatutok lang sa puso ng universo, nagkakamali kayo. Sinusuri rin ni James Webb ang mga mas malapit na lugar. Halimbawa, kamakailan ay pinagmasdan niya ang mga bagay na lampas sa Neptune sa Kuiper Belt.
Ano ang natuklasan ng teleskopyo? Napag-alaman na may methanol na yelo, ibig sabihin alcohol sa ibabaw o ilalim ng ilang kometa at asteroid. Tinatawag itong kapsula ng panahon ng mga siyentipiko dahil sa epekto ng cosmic radiation, unti-unti itong nagbabago. Sa ganitong paraan, naipapakita nito ang pag-evolve ng mga bagay sa bilyon-bilyong taon. Anong panghimagas ang inihanda natin? Natuklasan ni James Webb ang lihim ng Orion Nebula na nasa 1,350 light year mula sa daigdig. Sa lokasyong ito, natagpuan ang isang protoplanetary disk na kabilang sa sistemang D200 at 3,506. Makikita sa larawan ang malinaw na pagkakaiba ng kalidad ng kuha ng Hubble at James Webb. Parang wala namang kakaiba. Dahil sa natatangin nitong mga instrumento, natuklasan nito ang mahalagang carbon molecule na methylcation. Ang lugar kung saan natagpuan ni James Webb ang molekulang ito gamit ang near-infrared camera na MIRI ay palaging naaapektuhan ng matinding ultraviolet na liwanag. Ito ay dulot ng pagbuga ng malalaking bituin tulad ng mula sa kumpol ng trapezia. Ang protoplanetary disk ay nasa paligid ng pulang duwende sa aktibong rehiyon ng pagbuo ng bituin, kaya inisip ng mga astropisiko na UV na radyasyon ang nakatulong sa pagbuo ng methylcation. Karaniwan itong sumisira ng komplikadong organikong molekula. Bakit mahalaga ang pagkakatuklas na ito? Ang methylcation ay isang mahalagang bahagi ng interstellar na organikong kimika. Ang elementong ito ay bihirang makipag-ugnayan sa hydrogen. Ngunit madalas makisalamuha sa ibang molekula kaya nabubuo ang mas komplikadong carbon compound na nagiging pundasyon ng buhay. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang ultraviolet ay hindi lang pumapatay o sumisira, kundi kaya rin itong magpasigla ng kimika. Ano ang maaring konklusyon matapos ang ganitong balita? Hindi namin alam ang sa inyo, pero sigurado kaming malayo pa ang katapusan. Si James Webb ay siguradong magdadala pa ng mga sorpresa sa atin at maaring siya rin ang maging parang time bomb na unti-unting sisira sa pundasyon ng astronomiya sa daigdig. Pansin, interactive ito. I-comment ang unang bahagi ng apelyido mo at hayaang mga di kakilala ang magpatuloy nito. Magkakarinigan tayo ulit mga mahal kong kaibigan. O siya mga tagalupa, di pa tapos ang video na ito. Marami pang kapana-panabik na episode ang aabangan natin. Pero para magpatuloy ako, Dima Torzok ang gumawa ng mga subtitle. Мне нужна обратная связь. Выразить ее можно достаточно просто. Нужно всего-навсего поставить электронный лайк под этим видео. Ведь других лайков у нас попросту нет. И продолжить фразу «Я знаю». Таким образом вы дадите понять, что мы двигаемся в нужном направлении. Не переключайте.